Good morning! Kitang-kita po ang mga ginawang culpable violations of the Constitution para maikasa ang Uplan dagdag bawas na ito pong katatapos palang nahalalan. Although hindi pa official ang bilangan. Ano po? Ang mga iyan po ang ating kikilatisin sa episode na ito batay po sa ating sentido komon na kung tawagin ng mga Inglesero ay deduct test. If it walks like a duck, swim like a duck, and quack like a duck, it must be a duck. Hati po mga batayan. Unahin po natin. 70%. Yung iba nga, hindi pa makapaniwala. Sabi niya, 100% yan eh. O kaya, halos lahat, kundi man lahat ng mga Pilipino, ayaw po sa China. Sa makatuwid, hindi po susuportahan ng mga Pilipino ang mga Manchurian candidate o ito pong mga manok. Manok ba? Parang hindi manok may pakinabang di ba? Ang mga ahas ng China na makapasok sa ating gobyerno. Malinaw po yan. Karamihan po sa mga Pinoy pabor pro-ICC hearing ni Karma Digong. Malinaw po yan. Bangaw lang at mga langaw ang mga dumadalo sa Maisog Rally / Kodita ng mga Makaduterte. Karamihan po sa mga botante, mahigit kalahati ay mga Gen Z at mga millennials. Kabataan, 45 anyos pababa hanggang 18 anyos. Yung pong may karapatan na po na bumoto, karamihan doon. At syempre, pag pinag-usapan po natin ay mga kabataan, nag-uumapaw po ang kanilang patriotismo. Ang patriotismo ng mga yan, nag-uumapaw. Katulad din yan noong mga kadete. Kadete, doon po sa Military Academy. Sa Baguio. Nag-uumapaw ang kanila pong patriotismo. Ganon din yung mga PNP, ganon din yung mga estudyante sa kolehiyo. Di po ba? Sa UP at kung saan-saan, kaya nga madaming aktivista so, kung yan pong gagawin natin batayan, batay sa duck test o sentido komon, paano nangyari na nakapasok si Bongo at itong si Bato at matataas pa ang marka? Pambihira pa kay Sapati. So, something is wrong somewhere. Ano po? At siyempre, ang kanila pong mga lumusot o ang mga lumusot o pinalusot, namamangha pa ngayon iba Katulad halimbawa ni Kiko Pangilinan. Abay, ang sabi niya na lang, it's a miracle. Siya mismo hindi makapaniwala na nag-number 5 po siya. Kiko, hindi po miracle yan. Ginamit po kayo ni Bam Aquino maging yung akbayan. Akbayan, yung ML ni na De Lima at ni Shell Jukno. Maging ang pagkatalo ni Cynthia Villar, ginamit po yun upang i-justify ang dagdag bawas. Malinaw po yan, wala pong matinong tao mag-iisip na hindi maniniwala
na may dagdag bawas nga talaga na nangyari. Yung mga glitches sa makina, aberya dito, aberya doon. Naku, diversionary tactic lamang po yun para ilihis po ang ating pagtingin. Kahit konting pagtingin lang doon sa punto na talagang may ikinasang dagdag bawas. At yung pong, sa bagay, hindi po natin aalisin yan kina Bam Aquino, kay Bam Aquino, kay Kiko Pangilinan, maging kay Laila de Lima, Shiel Jokno, na sa kwentas klaras na halalan, talaga namang sila ay papatok. Naniniwala po ako riyan, no po. Pero kailangan nilang siguraduhin. Kaya sa akin pong paningin, sa akin pong opinyon, kuro-kuro, haka-haka, may nagbayad. May nagbayad sa sindikato sa halalan para pumasok yung mga nabanggit po natin. Ano po? Ay, nako naman. Alam nyo, ba't ko naman nasabi na yung kay Cynthia Villar ay ginamit din na justification? Sapagkat sa isa po sa aming Liga ng mga Broadcaster Media Forum noon, ang panauhin ay si Tingting Cojuangco. At nung ginamit na nga yung automated election, yung voting machine, na by the way, illegal yan, illegal. Mamaya, paliliwanag po natin. Abay, inoferan siya. 1.5 million. Sa Tarlac, mababa pa ngayon eh. Kasi doon sa Surigao, nako! 50 million. Para ka manalo. So ngayon, 1.5 million. Mga grupo ng guro kanya yung lumapit sa kanya eh. Diba? Yung mga nagpapatakbo ba o bumabalahura sa ating halalan. Conforme, in fairness, mas marami ng dihamak dyan sa mga teachers ay mga matisino. Ilan na naman yung nangungwarta dyan sa halalan eh. Karamihan dyan o halos lahat na riyan, dumidepende lang doon sa kanilang honoraria kapag may halalan. Yun lang ang kanilang tinitingnan, nakikitain doon. So, ang sabi niya, sige, cool. Marami naman pera mga Cojuangco eh. Ito 3 million, magbabayad ako 3 million. Dalawa kami ni Pinoy. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ay sabi niya, ma'am, hindi po pwede. Kasi naka-allocate na yan eh. Sa pamilya Cojuangco daw, isa lang ang pwedeng manalo. Pumayag na rin siya. Si Pinoy daw ang kanyang binayaran. So, resulta, natalo daw siya. Panalo si Pinoy. Ibig sabihin duck test. Hindi po ba? At siyempre, huwag natin kalimutan yung kasabihan na binaliktad. What are we in power for? Kaya nga nilagay, tinatalaga sila sa mga pwesto dahil may mission po sila para sa nag-appoint sa kanila. Sentido komon lamang po yan. At mamaya, ilalapag ko pa kung bakit ako ay lubusang naniniwala na talagang may dagdag bawas operation. Well, anyway, yung dagdag bawas naman po, siyempre, parang mga kawatan din yan. Sabi ng mga pulis, ang kawatan, bago tumira yan, nag-aanalisa muna. Tinitimbang muna yung mga bagay-bagay. May nanakawin ba? Siyempre, alangan namang, nantutsa naman. Alangan namang itataya mo yung sarili para magnakaw sa wala. Siyempre, meron. Kung merong mananakaw, pangalawa nilang takalan, batayan, may pagkakataon ba para manakaw natin yan? Diba? At syempre, pag nakita nila na meron, kasi mga bulag naman yung mga botante. Tayo pa ngayon ang sisisihin ng Komulikotong.
Eh, mga bobotante kayo eh. Nagpauto kayo, nagpaguyo kayo sa mga tarpaulin nila, etc. eh. Diba? O ngayon, pagka kanila nang nasigurado, may nanakawin, may paraan para nakawin, ang kasunod na tanong doon, malulusutan ba natin iyan? Ganon yun eh. Hindi po ba? So, nakita nila, andun lahat ng mga ingredientes. Diba? Yung mga sangkap. Diba? Yung mga lamas. Lamas, ha? Ang tanong doon ng bawat isa, kasi marami sila eh, magkano Korean? Yan. Sa kaso noon ni Atty. Andres Bautista, ang kumulikotong chairman, nung nabuko siya, tumakbo kay Digong, so isa na ibig sabihin nun, duck test again. Si Andres Bautista, bakit kay Digong tumakbo nung nabubuko yung Oplan dagdag bawas? Hello, Andy. Bakit? At pinalusot, pinatakbo siya sa ibang bansa hanggang ngayon at large. Pero mukhang makakarma din siya doon sa USA. Dahil may wanted siya ngayon, may kaso na, indicted na kung hindi ako nagkakamali. So, kompleto. Kompletos recados na sila. May paraan ng pandadaya at malulusutan po nila. Dahil siyempre, alam nga namang hindi mo maisuksok yung ating ulo doon sa automated cheating machine eh. Di ba? Ng Miro. Miron, hindi Miro. Miron ba? Miro. Miron. So, ito na ngayon. Counting na po, canvassing na po ng boto. Ito pong canvassing ng boto, hindi naman ito sabay-sabay na pumapasok eh. Di ba? At diretso na ito sa server. So, para tayong nanonood dito ng basketball game. Toyota versus Crispa o kung ano na ngayon yung mga patok na mga tropa. Ngayon, siyempre nagsasalita niyang score. Diba? Lalo na kung championship game. Sa championship game naman, wala naman pong murder na nangyayari sa scoring. Diba? O sa mga preliminary games pa lang yung nangyayari yon. Yung team na banong-bano, natatambakan mula umpisa hanggang katapusan. Pero dito po sa halalan, may kanya-kanyang baluarte yan eh. Di po ba? So may fluctuation po yan. May mga kandidatong nangunguna, pagkatapos may humahabol, yun naman lalagpasan, may mga humahabol din dito. Makikita mo yung placement, yung kanilang posisyon, yung numbering, kumbaga, number 1, 2, 3, 4 ka ba, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, naglalaro-laro, dapat yan. Kung kwintas claras ang halalan, no po? Ngayon, kaso mo hindi nga kwintas claras eh. May bibida ako nga pala sa inyo, no po? Noong ako'y bumoto, tinanong ko po yung mga BEI na naroon. Ito bang mayroong machine, kamukha din ito nung nakaraan, no ha? Na merong dalawang SD card. Sabi, opo, dalawa SD card. Yung isa po, sabi ko, yung isa ba ay backup na blanco? Sabi niya, opo. Sabi ko, paano naging backup yun kung blanco? Ay, kung po, doon sa SD card number 2, sa backup na blanco, nanggagaling ang ERs na ibabato. Pambihirang pati. So, talagang nabuo at kumbaga ay naging matibay yung aking duda ng dagdag bawas. Bakit ka mo? Una, nagdududa ako doon, di pa pwedeng maging backup yung blanco eh. Natural lang naman, di ba? Kumbaga, kung may dala kang baril, no,
andyan ano sa iyo yung mga bala, yung bandolier, no? Tapos may bit-bit ka ritong lagayan ng bala, ano ha? Na para pag naubos na yung bala mo rito nakapulupot sa katawan mo, ay mapapalitan mo. Oh, pagkatapos yung bit-bit mo pala, ay wala laman. Ganun ang pahiwating ni Comelec. At hindi, tandaan po natin ha, hindi nilinaw ito ng Comelec kailanman, no ha? Na ito pala ang panggagalingan ng mga ER. Sa madaling sabi, ayun lang ha, ano muna natin itong ating lang, para hindi, nasaan ka na yan? Nasaan na you? Dito. Okay. Now, ito po yung ating paglalakbay ng puwersa, 99.9% itsapwera patungo sa tunay na demokrasya. Lalahanin po natin sina Gat Jose Rizal at lahat ng ating Andres Bonifacio, sino ba ito? Yung batang general, si Antonio Luna, si Gat Andres Bonifacio, iba dito hindi ko na nakikilala. Si Tandang Sora, sigurado ako doon. Siyempre, wala dito sa Lapu-Lapu, wala din si Ninoy Aquino. Palagay ko, idadagdag ko yan dyan sa atin pong billboard. Ano po. Well, anyway, so ang sa panta ko kasi riyan, ganito. Di ba merong principal na SD card? Tapos may backup. Pagpasok ng balota, okay? Pagpasok ng balota, babasahin yon ng principal na SD card. Doon yung naka-imbak. Pag pinindot nila yung resibo, lalabas yung resibo mo. Kung sino yung ibinoto. Pero pag canvassing, kasi naandun na yan sa program eh. Diba? Hindi mo na kailangang manipulahin. Naandun na sa programa, built-in. So halimbawa lang wala tayong pruweba rito na solid. Pero ang sinasabi ko lang, posible. Malaki ang posibilidad na mangyayari. Doon sa blanco kuno, hindi talagang blanco yon. Meron po doon nakaimbak na mga manufactured votes. Palagay ko lang hindi ko sinasabing may solid na ebidensya, pero posibleng mangyari. Ngayon, nandun na yon. Okay? So, kapag isinubo ang balota ng isang tao, isang balota din doon sa naka-imbak, ang kumbaga nilalagay sa kamada. Di ba? Nilalagay sa kamada, nakakamada na siya. Kung ilan ba ngayon? Maabot yata ng 600 ang botante sa isang cluster precinct. So kung 600 ang max, pwedeng nakaimbak na doon 600 na manufactured votes. Manufactured votes. Kalagay na doon kung ilan ang boto ni ganitong kandidato, ilan ang boto ni ganitong kandidato. Hindi naman yan imposibleng gawin o matagal gawin kasi diba? Computerize, mabilis na lang ang pagre-retoke sa mga ganyang manufactured votes. Di po ba? Ngayon, imbes halimbawa na 600, ang bumoto lang ay 300. So, 300 lang dun sa nakaimbak ang nakalagay dun sa kamada. Doon manggagaling ang itatabulate ng tawag nito nung application para sa tallying, diba? Magkakabilangan. At doon na rin siyempre manggagaling yung election returns. Po? Doon din posibleng manggagaling yung kuno ay pinakikita ng Comelec sa mga screen nila sa ACM. ACM ba yun? Automated voting machine. ABM. Diba?
Ay, hindi, counting pala kaya ACM. ACM, Automated Counting Machine. So nakita nyo na po, lahat pong yan ay naandun na po sa programa. Kaya dapat yung mga SD card na yan, no, dapat kuwan yan ino-audit agad yan Pero sandali lang, hindi nila isinama yun sa mga precautionary measures anti-dia measures di ba? So, hindi mo ngayon, kahit picturean mo pa, hindi mo na maalam kung yun talaga ang totoong balota ng botanteng pumasok doon Hindi alam. Kasi doon na may nakaimbak na nga na manufactured vote Ang birang pati So talagang tumibay ang aking sapantaha dahil doon sa impormasyon doon na nakuha ko sa aking presento. So walang running score. Yan po ay malinaw na indikasyon, red flag po yan. No, na may nangyayaring hocus picus. So ilan sa mga nanalo, duda din ako ng mga Trojan horse ni Rodrigo. Mga Trojan horse. Diba? Ang numero unong pinagdududahan ko rin at sana'y mapatunayan akong mali diba? Ay sina Soto at si Ping Lacson. Remember, mga enabler po ito ni Karma Digong. Ito po yung dumikdik, dumapurak sa mga karapatan ni Laila de Lima. So, antimano, may bahid na ng pagdududa po sa kanila pong pagkatao. Ang matindi, abay itong si Bongo. Ito sigurado. Siguradong ito ay Manchurian candidate. No? Ito po ang ahas ng China o si Bongo. Kung inyo pong matatandaan po, si Bongo, ang siyang connecting the dots ni Digonggong kay Xi Jinping. No? Si Bongo. Di ba? Yung pong ambasador ng China, naikwento mismo ni Digong yan. Si Bongo, bigatin ito. Yung ambasador ng China, doon natutulog sa kabahay niya, hindi sa hotel. Naibida yan. No? If my memory still serves me right, naibida yan, naipagmalaki yan, pinagmayabang yan ni Digonggong. So, nandiyan na siya senador na Sa hakbang lang, presidente na. Patay tayo dyan sa Bongo na to. No, kaya dapat makalabuso na ito sa dahig. Pambira. My goodness, no. Kung kayang magbayad ng China doon sa ano bang pangalan ng Infinitos na troll farm, hindi malabong mangyari na mas kaya niyang bayaran ng Komulikotong makalusot lang si Bongo. Hindi po ba? Alam mo naman si Xi Jinping will not take no for an answer. Yan kung buhay pa siya hanggang ngayon. Pero kahit wala na sa liderato ng China si Xi Jinping, yung mga successor niya, halos ganun pa rin ang kanilang pananaw. May tahuhu yung mga yan, yung nalalagay rin sa mata ng kabayo para isang direksyon lang nakikita. Well, like I said, I hope you can prove me wrong. Prove me wrong. Ngayon, ano ba naman itong mga pinagsasabi nating culpable violations of the Constitution na ginawa ng Komulikotong para maikasa? Kasi kailangan nilang labagin ng batas para maikasan na itong dagdag bawas diba? Ang numero 1, exhibit number 1, ito pong Omnibus Election Code. No? Doon po sa section 92 o thereabout, basta sa 90s, ito section 90s, may Comelec space. Ibig sabihin, sa lahat po ng dyaryo ay merong karapatan, lahat ng kandidato na ipakilala kanilang mga sarili.
free of charge. Oh. Ganon din, no ha, ang COMELEC time. Airtime po yan sa mga dyaryo at sa mga telebisyon. Naandyan po yan sa Omnibus Election Code. Free of charge. Ginagawa ba ng COMELEC ito? Hindi. At ang pinakamatindi, ito pong COMELEC magazine na ang magpapa-imprenta free of charge ay siyempre COMELEC din. No po? May mga nagko-komentaryo. Kailangan na daw baguhin ang Omnibus Election Code para mailagay itong ganitong mga probiso na dapat daw ang mga kandidato ay maglapag ng kanilang plataforma di gobyerno. Meron na po. Meron na. Hindi lang po alam ng mga nagkokomentaryo marahil. Pero meron na. Section 93 Omnibus Election Code. Basa. COMELEC Information Bulletin. The Commission shall cause the printing and supervise the dissemination of bulletins to be known as COMELEC Bulletin, which shall be of such size as to adequately contain the picture, biodata, and program of government. Nulit ko, program of government. Batas po ito, Omnibus Election Code, no ha? Of every candidate. Said bulletin shall be disseminated to the voters or displayed in such places as to give due prominence thereto. Any candidate may reprint at his expense any COMELEC bulletin upon prior authority of the Commission, provided that printing of the names of the different candidates with their biodata must be in alphabetical order, irrespective of party affiliation. So malinaw po, hindi totoo yung mga sinasabi, no, ha, ng ilang komentarista na wala daw, ha, walang ganong faktor. Meron po. Meron! Opo. Ay, naku, hindi mo na bakit ito na yung lumabas. Hindi pa ikaw, Mr. Justice, steady ka muna riyan. Ano ba yun? Hindi naman ikaw yung aking ito pala, iyon. Nung mga nakaraan, kasi batas nga ito di po ba? Nung nakarang halalan po, no ha, 2016, nung una akong nag-file ng Certificate of Candidacy, meron po sa likod. Ilalagay mo doon kung ano yung program of government mo. At malinaw na ilagay ko doon na ang pangunahin kong plataforma ay ipairal sa bansa ang pandemokrasya, patas para sa lahat na hukuman trial by jury of we, the people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Kaya natakot sila sa akin matutuldukan ang pangungurakot nila sa kabambayan at pangungutong sa mga kandidato pagka may ganon himasriyas agad po sila. Pero na ito pong eleksyon na ito na ang chairman ay si George Calabaza Garcia, wala. Inalis po nila. Apo. Inalis po nila ito pong ganong espasyo. At nakalagay pa nga doon sa una kong mga COC, kung kulang ang espasyo na ito, maari kang mag-attach ng karugtong. Diba? Kahit na ilang kumpara yan. Basta lagay mo nyo kung anong plataforma ni gobyerno mo, sapagkat may tungkulin ang COMELEC na ilathala ang biodata ng bawat kandidato kasama ng kanilang plataforma di gobyerno. So malinaw po, culpable violation of the Constitution ang ginawang ito ng COMELEC Kotong, no?
At may dagdag ko na lang, no, naalala ko lang bigla. Nung bumoto po ako, no, yung pong balota, wala nang espasyo para sa fingerprint. Hindi ba nung mga nakaranghalan, yung balota natin may fingerprint? No? Para kung sakaling magkadayaan, no, madali silang mabubuko. Inalis yan ni George Calabaza Garcia. Yung fingerprint sa mga balotang ating isinusubo doon sa kanyang ACM, automated cheating machine. So yan, duck test again. If it walks like a duck, swim like a duck, and quacks like a duck, it must be a duck. Eh po ba? Ang bira, sa ating pong pagpapatuloy, saan ba yung ating ipagpapatuloy? Ito. Another po culpable violation of the Constitution ng ginawa ng COMELEC ay ito pong right to suffrage na binaboy po nila. Ang right to suffrage po ay may dalawang tawagin na lang natin na characteristic. Dalawang katangian. Una, right to vote. At pangalawa, right to be voted upon. So malinaw na malinaw po tayo rito na komo ang mga kandidato na idineklara ng COMELEC na nuisance candidate ay mga bona fide candidates, no? And the effect, sinagkaan po nila ang karapatan ng kandidatong na yun mismo, na iboto kanya sarili, no? At sinagkaan din nila, no, ang karapatan, right to suffrage, ng milyon-milyong mga botante na siya ay iboto. Dahil antimano, initsapwera siya, diba? Matatandaan po natin na noong pong 2004 nagsimula 2004 doon sa Hilo Garci. Nagsimula noon ang panggugulang ng COMELEC sa pamumuno ni Chairman Binhar. Binhar ba siya? Hindi. Hindi siya si Binhar. Si Abalos yung tatay. Si Benjamin Abalos. Dineklara niya unang-unang nuisance candidate si Attorney Eli Pamatong na isang abogado na nagsilbi sa United Nations. Pambirang patis talaga ito. Yung pala nag-usap na sila. Ayon kay Pamatong mismo, may inside information siya na nag-usap na si Benjamin Abalos, Benjamin Abalos at si Hilarios Davide. Anong Hilarios? Hilarion. Basta sabi, ideklara yung nuisance candidate niya, kami ng bala rito. And then, ang ginawa nila, nagping-pong. Hindi, mas sikat ngayon ng tennis dahil kay Alex Iyala So, nag-tennis po sila. Mula sa COMELEC, punta sa Supreme Court, balik sa COMELEC, sa Supreme Court, balik sa COMELEC, hanggang natapos na eleksyon. Moot and academic na. Hindi na nailagay sa balota si Pamatong. Ano ang kanilang palusot noon? Pinausok. No money, no candidacy. Hindi ka kilala, wala kang partido politika, hindi ka pwedeng kumandidato. Yun po yung kanilang ginamit po nila yan hanggang sa mga susunod na eleksyon, hanggang eleksyon 2019. Ang no money, no candidacy. Binatukan sila ng Korte Suprema, mga ungas, sabi ng Korte Suprema. Unconstitutional yung ginagawa ninyo. Hindi ninyo po pwedeng kabitan ng property requirements ang kakandidato. So, election 2019 ba, tuwan-tuwa na ako, marami nang tuwan-tuwa dahil kumbagay sa wakas, tinubuan ng dila ang Supreme Court, nagsalita na din.
Kamukat-mukat mo, nag-file na naman ako 2022 along with many others. Nadeklara na naman kaming nuisance candidate. Alam nyo kung ano naman ang ginamit nilang kaungasan? No bona fide intention to run. Muli, dinagukan na naman sila ng Supreme Court. At sabi, unconstitutional pa rin yan. Katulad lang yan ng no money, no candidacy. So, tuwan-tuwa na naman kami. File na naman kami ng Certificate of Candidacy dito po sa 2025 National Local Elections. Pero nagsalita isong si George Calabasa Garcia. At sabi niya, marami ng desisyon, ayaw niyang aminin na ilang beses na dinaguk-dagukan ng Korte Suprema tungkol sa no money, no candidacy. Mabuti na lang anya, hindi binigyan kahulugan ng Korte Suprema ang mockery of election, making a mockery of election. So ngayon kanya, nasa COMELEC na ngayon, ang bola. COMELEC nang bahala magbigay ng definition. Pambira, kung hindi ba naman itong isa't kalating bugok, kailan pa sila nagkaroon ng karapatan na i-interpret ang batas? Wala, di ba? Wala silang K para mag-interpreta kung ano ang letra at kung ano ang espiritu ng batas. Ala po eh. So yun po ginamit nila, kaya ilang beses na rin sila naglabas. Dinagukan na sila actually, bagong halalan. Siguro kumbaga nag-back off na lang, nag-stand down na lang ang Supreme Court para wag masira ang halalan. Pero sigurado ako pagkatapos ng halalan, sandamukal na naman, nagdagok ang abutin ng kumulikotong na to sa Korte Suprema dahil sa pagdideklara ng mga nuisance candidate sa palusot ng making a mockery of an election. Sa aking panig, abay, yun daw mga ginamit kong salita ay possible offensive phrases. Possible pa lang At wala din sa ating mga batas yun, maging sa saligang batas na yun ay grounds for declaration of nuisance candidacy. Ano ba yung mga sinabi ko doon? Good morning! Nagsalita po ako, may privilege speech po yung mga kandidato doon sa filing ng COC. Diba? Sinabi ko, ang salitang dinagukan. Diba? Kaungasan. Yun daw ay ground for disqualification for making a mockery out of an election. At sabi ko, ako po ay komentarista, juror advocate, at grab driver sweet lover. Abay, yun daw po ay ground for cancellation of my certificate of candidacy. So, suriin po natin kung may katukwiran ba sila o wala. At talaga namang wala. Ayon po dito sa Omnibus Election Code, Section 64, ito po ay Batas Pambansa 881. Ito po ay promulgated noong 1985. Isang taon bago nagka-EDSA revolusyon at nabago ang saligang batas. Kaya ang nakapaloob po rito ay pang-parlamentong proseso. So sinasabi rito, Section 64, qualifications for members of the Batasan Pambansa. No person shall be elected member of the Batasan Pambansa as provincial, city, or district representative unless he is a natural-born citizen of the Philippines and on the day of the election is at least 25 years of age, able to read and write, a registered voter in the constituency in which he shall be elected, and a resident thereof for a period of not less than 6 months immediately preceding the day of the election. So malinaw po, ito po ang mga bona fide candidate, yung mga nabanggit.
Kapag hindi po pasok sa requirement ang kakandidato, antimano, wala nang litis-litis, idideklara ng COMELEC yun ng nuisance candidate. Alinsunod sa Section 69. At ang sabi rito, Omnibus Election Code pa rin po ito. Nuisance candidates. The Commission may motu proprio or upon a verified petition of an interested party refuse to give due course or to cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute or to cause confusion among voters. Iba yan. Similarity of names. Pangalawang yugto yan ng naturang Section 69 ng Omnibus Election Code. So, binabanggit dito, mockery, election or to put the election process in mockery or disrepute. Nilagay ba rito kung paano paano mailalagay ng kandidato ang proseso ng halalan in mockery or disrepute dito sa particular section na ito? Hindi po. Bakit hindi nilagay? Sapagkat nandun na po sa unang section 64, nilagay na po roon ang mga bona fide candidate at ang hindi pasok, yun po ang considered nuisance sapagkat they are just making a mockery of the election process and putting it in disrepute. Ano po yun? Dapat siya ay, bago na ngayon yan kasi ang meron na tayo ngayon, ay 1987 Constitution. So nandun na po yan sa, kung hindi ako nagkakamali, Artikulo 6, Artikulo 6, the legislative branch, na walang sino man ang maaring tumakbo pagka-senador maliban na lamang kung siya ay natural born Filipino citizen. 35 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante at residente sa Pilipinas sa loob ng, kung hindi ako nagkakamali, 2 taon. 1 taon. Malaman, 2 taon. So yun po ang reference. Doon po hinuhugot yung Section 69 kung paano ideklara nuisance candidate. Di ako, sigurado ako. Mahigit na ako 35 anyos eh. Ako naman din ay natural born. Hindi naman sinisaryan ng nanay ko noon kasi unang-una wala naman kami bayad sa cesarean operation. Ang tatay ko po ay Pilipino, ang nanay ko ay Pilipina, so natural born Filipino citizen po ako. Rehistradong botante din ako. Nakaboto nga ako di po ba? Marunong din akong bumasa at sumulat, katunayan. At tapos ko lang basahin itong Section 69, di po ba? At ako po ay mahigit 2 taon. Umpisa pa po nung umuwi ako galing Saudi Arabia, noong 1989, 1989, hanggang ngayon, hindi ko umalis ng ating bansa. Muntik na ako makaalis papuntang Hong Kong pero hindi naman natuloy. At yun ay bakasyon lang yun dahil kumbaga naging galante ang anak kong babae. Lagi namang galante yan. Pag meron. So malinaw, again, culpable violation of the Constitution ang ginawa rito ng COMELEC Kotong sa pagbabaliwala, pambababoy ng right to suffrage. Hindi lamang ng mga kandidato na kanilang dineklarang nuisance candidate, bagaman bona fide candidate, kundi maging ang mga karapatang bumoto sa kanila ng mga botanting milyon-milyon. And for that, dapat silang magbayad ng at least 500 million per voters. Simula nang inumpisan ng kaungasan ng ito noong 1987.
o nung 2004. Aha. Sa ating pagpapatuloy, ito pa ang isa pang culpable violation of the Constitution na ginawa po ng Comelec Cotong. Saan ba tayo? Ito pong Republic Act 9369. Kaya nga, para pagpahingain natin yung ano yan, saan na siya? Okay. RA 9369, Section 31. Promulgated po ito 2007. Manner of counting the votes. At ang sinasabi dito, sa Section 31, babasahin ng chairman ng Comelec o BEI ito Board of Election Inspector, ang balota at itatali nito pong poll clerk, BEI din po yan, at nung third member ng BEI ang mga boto ng bawat kandidato sa harap ng mga watchers at sa harap ng mga publiko. So malinaw po, 2007 pa lang hybrid election na po ang meron tayo. Ang siste, hindi po ito sinusunod ng Comelec. Abay, bakit? Ang isa pang siste, meron na po ritong petisyon sa Korte Suprema, kung di ako nagkakamali, si Attorney Alex Lacson ang nagpetisyon, kung di ako nagkakamali, na ito ay, ang Korte ay mag-issue ng mandamos. Utusan ng Korte Suprema, ng Korte Suprema ang Comelec, ipatupad ang batas. Hanggang ngayon, inuupuan na para bagang urinula Ano po ba? So, kung manual voting po ang meron tayo, ito pong nangyari kay Tony Velasquez, di ba? Na isinuka, yung isinubo niya sa makina na balota. So, sinyek niya. Wala namang problema. Wala naman. Sinubo ulit. Ang at sabi ng makina, nag-overvote ka. Paano nag-overvote? Medyo siyempre nagkaroon ng kumbaga nagkaroon ng konting alam mo na, komosyon, balitaktakan. Pati daw tumawag daw kay Tony Velasquez. Siyempre mamamahayag ito na medyo sikat. Medyo lang ba? O sikat na. Kung ano ang naging problema. So kumbaga nabigyan siya ng pabor. Kinuha. Dinukot doon sa ballot box ang kanyang balota. Tiningnan, may guhit. Karoon daw ng guhit-guhit. So, sabi niya, ito lang, magreklamo na lang kayo. Punta kayo sa barangay, doon kayo magpaliwanag. Pambirang patiso. Isipin ninyo kung manual voting ang meron tayo. Walang ganung factor Di ba? At yung mga glitches na yon, wala din ganung factor. Yung ibang ibinoto mo, iba lumalabas, abay, wala din ganung factor. Wala po kasing transparency dito sa automated cheating machine. Diba? Alam nyo, kung sinunod lang batas, manual counting, wala na, hindi na sila magkakagulo-gulo pa Diba? Kasi antimano, makikita ng mga BIs na nga pala, guwit-guwit lang ito Maaring nagtae lang yung makina, pero hindi naman ito yung sinisyedan na bilog. Diba? So, ang mga BI gumagamit ng sentido komon Ito pong ACM, hindi Kung ano lang yung pinagagawa sa kanya, yun ang gagawin niya. Yung duct test na yan, wala sa kanya yun. So maraming aberyan dapat naiiwasan
no, kapag sinusunod nila ang batas. No. Isa pa, mas mahal ng hindi hamak ang ginagastos natin. Tayo mga Pilipino nagbabayad niyan. No? Sa automated counting or cheating machine. Para tayong dumadampot ng bato pinupukpok sa ulo natin habang itong mga taga-kumulikotong are laughing all the way to the banks. Ang birang pati sa Sipin mo, kung imbis na pinang-upa nila, upa pa lang ito, bilyon-bilyones na. Compute ko noon, parang umaabot yata isang ACM ng 400,000 pesos. Ko lang kung tama yung computation ko. O tama ang pagkaalala ko. Well, anyway, mas mura ng dihamakon ang ginawa ng Comelec. Ano po? Bimili ng computer. O laptop, desktop man o laptop. Sa computer. At bumili sila ng 2 widescreen TV. Widescreen. Opo. At bumili sila ng projector, scanner na may projector. Well, yung projector, ang projector ng scanner na yon, doon na siyempre sa isang flat TV na malapad para hindi mangangawit ang ulo, liig ng mga watchers at ng publiko. Po. Pagkatapos, pagkuha ng isang balota, ito yung balota, lagay doon sa scanner, lalabas sa screen, yun pong nakalagay sa balota. Para nakikita ng lahat. Nakikita ng lahat. Pagka presidente, itatali naman nung poll clerk at nung isa pang third member doon sa isang widescreen din na TV. Ang bawat boto sa bawat balota binabasa. Hindi na kailangan kumbaga actually babasahin ng chairman Diba? Lagay nyo nandoon sa scanner. Okay. Pagkatapos printer, printer na mag-i-imprinta noong election returns. Pwede pag-isahin na lang yan. Yung printer at yung scanner. Diba? Merong mga scanner with printer Diba? Naka-menos gastos na, nagagamit pa ng mga bata sa paaralan yung pong mga laptop, yung widescreen TV para sa kanila pong pag-aaral. Hindi ba? 3 birds by 1 stone. Ba't di naisip ng Comelec yan? Hindi sila magkakwarta Pag, sentido komon lang. Kapag tinupad, hindi lamang ng Comelec, sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang batas, hindi sila magkakakwarta. Kaya kahit na wala tayong nilalabag, ginagawan tayo ng usap, ginagawa ng isyo. So yan po, another culpable violation of the Constitution ang hindi po o ang pagbaliwala, pagbasura ng kumulikotong sa RA 9369, particularmente Section 31, manner of counting votes. Nuulit ko, RA 9369, Section 31. Another culpable violation of the Constitution na ginawa ng Comelec, ito pong random manual audit. Roll BTR. Let's stop, listen, and learn. Saan na ba yun? Where na you? Abay, nawawala. Ito ba yun? Uy! Ito yun. Hindi mo na. Ito lang ko nito. The random manual audit was the
this time. Pisahan po natin, ha? The random manual audit on the day of the election. The random manual audit was conducted several days after the election. So, I would like to propose that we follow the law strictly this time to hold the random manual audit on the day of the election at close of voting hours. Kasi that random manual audit was inserted in the law to ensure that if there is any tampering of the SD card, mahuli. That is our assurance na walang nag-tamper. And if we hold the random manual tapos boxing lumabas na yung resulta you could change the So, pakiusap lang namin, pwede ba, let's just implement the law and hold the random manual audit on election day itself. Thank you. Yes, sir. Yung po yung choice sa aming random manual audit committee ay si Commissioner Amy Filomeno. Hindi ko po alam kung ako ay bago ko nakapasok kung meron silang guidelines. Ako rin po yung justice kahit namin muna ng dati. Ang sabi ko galing mo, isang pinili sa business mo po rin, please, kung 10% yan, napili niya isa, bigyan natin sa opisina ng principal. Hindi natin bilangin, pinakagod natin kung tama. Because that is really, I think, what the law really provides. So, babalikan ko po, titigil ko po, kasi sa aking pagkakaroon, bago ako nakapasok ng guidelines sila dyan, ang alam niyo po sa justice ay parehas ko sa dati pa, o binagin na base doon sabi nyo, in accordance with the law. And I really support that. Ang wisdom ko po talaga is really, it should be in accordance with what the Republic of 2369 really provides. And that is to conduct the random manual audit in the same place where the ballot box or the voting happened or transpired. Thank you. Maraming salamat. We succeed in that, Commissioner. Also po, ang justice. So ito bahagi din po ng Republic Act 9369, ano po, na kabilang nga doon yung manner of counting votes. Ano? Ito po ay bago po sumapit ang election 2022. Si George Calabaza Garcia po noon ay commissioner pa lamang. Hindi po siya na-confirm, kaya tinalaga siya binalik bilang chairman na mismo. Pinagbobula pati si Mr. Justice Antonio Carpio. At kami, siyempre, doon po sa forum ni Angel O. Almonte. Ano ho? Via Zoom po ito dahil pandemic po ng mga panahon na yun. Binudol-budol po, hindi lang si Mr. Justice, kami sa media forum na yun, kundi ang sambayan ng Pilipino. Dahil ngayon, hindi na naman na ipinatupad ang random manual audit sa mismong mga presinto, sa mismong araw ng halalan. At yan ay nasa batas. Again, culpable violation of the Constitution ang ginawang ito ng Kumulikotong. May kalalagyan talaga sila rito. Dapat lang may kalalagyan po sila rito. No? So, nakalungkot nakapanghihina, pero wala tayong magagawa Kailangan na po nating ipaglaban ang atin pong mga karapatan. Dahil hindi po natin maaasahan na itong mga ungas, mga abusado, traidor at mga kawatan kuno ay politisya, no? Pag naluklok sa pwesto yan, nako, kaagad lalaki ang mga ulo ng mga yan, sabay ipagsisigawan nila, what are we? What are we in power for? Hayaan mo yung mga ungas na yan, punuin natin ang bulsa natin, manggitata tayo sa nakaw na kayamanan, pakialam nila sa atin. Kung gusto na, didemanda nila tayo sa hukuman dahil ba palakasan ng mga kawatan, traidor. Pabira, hawak po nila. Hawak po nila ang hustisya or injustice system po natin. Kaya pwersa sa pera, hawak natin ang sandamakmak ng mga sagradong boto. Nasa ating kamay po ang makamtan o para makamtan ang matagal ng pangarap Pinoy. Pangarap pa ng ating mga ninuno nung panahon pa ng mga Kastila na makapagtatag
ng makatarungan at makataong lipunan. Bago sinakop ng Kastila ang ating inang bayan, ang uso po na justice system sa buong kapuluan, sa lahat ng balangay, trial by jury of the Council of Elders. Sapagkat 1215 pa lang, nauso na yan sa Great Britain, Magna Carta of 1215. At maraming mga bansa ang nangopya, kasama na tayo. Ang system, nung sinakop tayo ng China, binasura yan at pinalitan ng kanilang Real de Audiencia. Ito ngayon ang umiiral sa atin. Hukuman trial by palakasan ng mga abusado, traidor, mga kawatan, drug lord, smuggling lords, land grabber, na kuno ay mga politician. Pinauso nila yan. Hindi po nila inilagay sa Bill of Rights ang ating pong karapatan sa hukuman trial by jury sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, maging sa 1987 Constitution. Ano pong gagawin natin? Patuloy na maglupasay sa Pasay o magpayanig sa Pasig? Lumaban po tayo. Nasa ating mga kamay ang sagradong sandamakmak ng mga sagradong boto. Sobra-sobra para magluklok ng Pangulo all the way down sa barangay kapitan at kagawad. Sobra-sobra po. Nasa atin din pong mga kamay, ang makinarya, walang pera-perang politika, the most potent, sapagkat tayo po mismo ang makinarya. Ang pangunahin po nating panukala, amenda ng Bill of Rights, particularly Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Sa Paragraph 1, ang ating po isisingit na palaman, walang sinuman ang maaring sampahan ng kasong krimen o sibil, maliban na lamang kung may akusasyon o kaya isakdal na mula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng 16 hanggat 23 mga jurors. Ang mga jurors po, ang mga grand jurors ay we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Sa paragraph 2 naman po ang ating isisingit na palaman, ang akusado ay bibigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang soberano, hukumang soberano Pilipino. 12 mga trial jurors, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Para walang kinikilingan, walang tinititigan. May buwadayar pa na proseso or final selection process na pagdadaanan yan, at ang kikilatis sa mga prospective jurors ay yung pong judge, yung pong prosecutor at yung defense lawyer, para siguraduhin walang bias sa magkabilang panig ang ma-impanel na trial jury. Wala pong ibang makakagawa niyan. Hindi yung mga partido politiko ng mga trapo, kundi tayo pong puwersa, 99.9% it's a puwera. Magtatatag po tayo ng Partido KKK 2.0 Demokratiko. Nating puwersa, 99.9% sa puwera. Sa ating hanay manggagaling ang mga kandidato. At tayo din ang magiging makinarya, walang pera-pera politika. Gawin po natin ito, kung hindi man para sa ating mga sarili, sa kasalukuyang henerasyon, para na lang sa ating mga susunod pa na salin lahi, lahing kayo manggi, till His kingdom come. Ariglado.
Pagka nagkaisa po tayo, lahat na babangga, tumba. Sa dami po natin. Bawiin po natin ang pamahalaan sa mga traidor, abusado, land grabber, smuggling lord, drug lord, mamamatay tao, mga kawatang kuno ay politisyan. Ilagay ang batas sa kamay nating mga mamayan. Isang boto mo lang. Isang sagradong boto mo lang. Sapat na para makamtan ang tunay na pagbabago kung saan hustisyang pagdemokratikong patas para sa lahat, walang above the law, walang no limit tangere. Ano po? Pandemokratiko. At syempre, pag sinabi mong makatarungan at makatao, ergo, makadiyos. Ito pong trial by jury, mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagmulat sa sambayanan. Sa tagpo, nung babatuhin na lamang hanggang kamatayan, si Maria Magdalena. Yung mga sentensyador, ginawa po muna ng Panginoong Hesus na mga juror. Kaya po sila ay nahimasmasan. Paano? Hanggang dito po muna at syempre pa, good morning. Hey! Pahirit mo na ng suporta sa ating pong YouTube Jury Advocacy Channel, Trial by Jury, Juror Revolution Advocacy Channel. Ano po, pakisubscribe, like, and share. Pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kit Pilates Lagari, PhD, Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang, juror ka!